Update na po tayo sa paghahanap sa mga natabunan ng trash slide sa Cebu City. Sa ulat on the spot ni Mariz Umali. Mariz? Connie, nagsuot na tayo ng face mask dahil kahit na open space naman ito at medyo malayo-layo tayo mula dun sa ground zero, ay umaabot na rito yung sangsang o yung di kaaya-ayang amoy mula sa landfill. Ang sabi nga ng mga responder, Connie, ay nilalagyan na nila ng lime yung lugar para mabawasan ang amoy. Ito nga ang isa sa mga hamong patuloy na kinakaharap ng mga responders sa ground zero o sa pinagbagsakan ng guho habang patuloy na naghahanap ng mga natabunan. Ngayong day 8 ng paghahanap, bukod sa pahirapan pa rin ang pagbubungkal dahil sa dami ng naglalakihang mga debris o bakal na tumabon, ay matindi rin ang amoy na posibleng magdulot daw ng biological at respiratory hazards. At update naman as of 6:52 ngayong umaga, ngayong January 15 ng umaga, sa total victims na 54, 22 na po ang huling bilang ng mga nasawi. 18 naman ang sugatan at 14 pa ang nawawala. Sa ngayon, Connie, ay tuloy-tuloy ang paghahakot ng mga truck dito ng mga debris, itong mga naglalakihang bakal. Dahil nga kinailangan silang tanggalin, no? Mula dun sa ground zero para mas madali yung paghahanap at pag-ahon sa mga natabunan. Nandito sila nilagay sa katabing kalsada lang. So kung makikita ninyo, nakasalansan lang sila lahat dyan. Parang bundok na rin ng mga debris yan. Tapos dito lang sa gilid ko, ito na po yung kalsada. So dito nagdadaan maraming mga pedestrian at maraming mga motorista. So hindi rin po yan safe para sa mga nagdadaan dito. Although sa ngayon naman talagang ine-ensure nila na nasa gilid lang. Ang delikado kapag sumama na yung panahon dahil meron din pong nagbabadyang sama ng panahon kaya kailangan mailipat na rin po itong mga debris na ito, yung mga bakal na ito at dadalhin daw po ito sa Mactan, Cebu. Yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Barangay Binalio. Sa Cebu City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.